operation na isinagawa ng Bauco Municipal Police Station kaugnay ang Philippines Drug Enforcement Agency o PDEA na sa Cote sa Mountain Province ang tinatayang 179,605 pesos na samut-saring iligal na droga. Sa paghahalughog sa tirahan ng nasabing suspect, dito natagpuan ang 7 gramo ng shabu, 20 milliliters ng liquid meth, 120 milliliters ng marijuana oil at iba pang paraphernalia. Ang di pinakilalang suspect ay 34 na taong gulang na lumabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa kabilang banda, kamakailang nasabat ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 7.8 million pesos na halaga ng mga illegal na liquefied petroleum gas o LPG sa San Jose, Batangas. Sinalakay ng ahensya ang isang planta ng refilling station sa naturang lugar at inaresto ang 3 suspect na sangkot sa iligal na mga produkto. Ayon kay CIDG Acting Director Police Major General Robert Mauricio II, ang ginawang operasyon ay naglalayong tutukan ng operasyon na LPG Industry Regulation Act o OPLAN-LIRA sa bansa. Samantala, 16 na kataong sakay ng tumirik na barko sa kalagitnaan ng Capual Island sa Sulu ang nailigtas ng Philippine Coast Guard. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Dahil sa pagtirik ng barko at pagkaano dito sa Capual Island sa Omar Sulu, sumaklolo ang Philippine Coast Guard o PCG ng Eastern Sulu sa 16 na individual na sakay nito. Ang nasabing insidente ay dulot ng pagkakasira ng makina ng barko, kung saan ang 16 na sakay ay binubuo ng 5 pasahero at 11 tripulante. Samantala, ang barkong lulan ay iniulat na mula sa Hulo, Sulu patungong Kawit, Cavite. Ngunit pagkatapos nitong tumama, nagresulta ito sa pagkasira ng propeller at kalaunan ay ang makina nito. Kasunod nito, agad na nag-deploy ang PCG sa Sulu ng Search and Rescue Team sa nasabing paligid ng Eastern Sulu. Sa isinagawang operasyon, natagpuan naman kalaunan ang nasirang barko sa Gujangan Island. Base sa opisyal na pahayag, nasalba ng grupo ang lahat ng sakay at napanatiling ligtas ang kanilang mga kalagayan. Matapos nito, itinungo ang nasabing barko sa Alayon Port at nakipag-ugnay na rin ang unit na sangkot upang masolusyonan ang insidente. Bunsod nito, sinisigurado ng PCG ang pagbabantay sa karagatan maging sa pangangalaga sa nakapaligid rito upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, rollback sa presyo ng produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Voter registration magsisimula na sa October 20. Vice President Sara Duterte kinwestiyon ang pagiging kumpiyansa ni President Bongbong Marcos na hindi sangkot sa flood control projects. Senator Bongo posibleng imbestigahan ng ICI. Tumangging may kinalaman sa mga anomalya sa Diskaya. CIDG nasabat ang 7.8 million pesos na iligal na mga LPG sa Batangas. PCG sumaklolo sa 16 na katao sa inanod na barko sa kalagitnaan ng Capual Island. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit ng mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/GoldenNationNetwork, at mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@GoldenNationNetwork. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.